Ako po si Second Lieutenant Ruben Basacalde, veterano, Infantry Philippine Army. At ang aking class ay SR Class 109-92, Pro Deo et Patria. Ang ibig po sabihin niyan is para sa Diyos, para sa bayan, at para sa tao. Ang hindi ko po makakalimutan na inkwentro ko for almost 32 years in the service. Ako po ay nag-retire last year, 01 July 2023. Ang hindi ko lang talaga makakalimutan na experience ko sa combatant is yung nag-declare si Presidente Erap ng all-out war sa Camp Ubabakar noong 2000. So, ang unit ko noon is 18 Scout Raider Company under ng 2nd SRB. At ang kasama namin na kasama namin do sa 2nd SRB is yung 2nd SRC at yung 8 SRC at saka yung 18 SRC na yun ang aking kumpanya sa panahon na yon. Pero ikaw under mismo ng 18 company. Yes. Ako ay under ng 18 SRC sa pamumuno ni Lieutenant Late Paler na namatay sa enkwentro na yon. Pero that time, Master, ano ka na noon? Nung panahon na yan, 2000? Bali ako, team leader ako noon. Corporal pala ako noon. At yung mga kasama ko noon is yung mga 81 na nag-graduate ng 1998. At halos mga kasama namin kasi noon mga private. Konti lang yung mga senior noon. May mga PFC. Ang pinaka-ranking lang is mga corporal. So, papunta tayo doon sa... Sandali, Master. Papaano yun, Kuan? So, pumutok ang... nag-declare si President noon ng Kuan. Pero that time, magulo na talaga bago siya nag-declare. Magulo na talaga yung noon. Ang dito sa Mindanao noon. Kasi yung from Cotabato papunta papunta ng Iligan ata yan, hindi talaga madaanan na yan ng mga sibilyan na yan. Kasi yung Camp Abubakar na yan, hindi talaga yan na madaanan ng mga sibilyan. At grabe talaga yung gulo na yon. So, salamat ko sa presidente natin noon at nag-declare ng all-out war sa mga kapatid natin na mga rebelde na kagaya ng mga MI noon. Kasi MI yung sa Camp Abubakar noon. So, papunta tayo doon sa namin. Paano kayo binriefing? Ano yung pinakaunang tasking? Ang briefing sa amin noon is ang i-clear ng Marines yung left side ng Ramos-Narciso Highway at yung i-clear ng Army is yung right side. At ang kasama namin noon yung 25th IB at saka yung sa amin na 2nd SRB. So bali ang tasking namin doon is kami yung mangunguna. Pag may mga makukuha kami ng mga bunkers, yung 25th IB yung mag-occupy para hindi mababalikan ng mga kalaban yon. Pag may ma-occupy kami ng mga kampo ng mga MI, yung mga 25th IB yung mag-leave behind doon para hindi mabalikan ng mga ng mga kalaban natin. Parang ano yan, i-deploy kayo sa isang bundok. Kung ano yung situation sa area o picture, para ma-picture out natin ba? Kung ano yung terrain. Bali kasi ang terrain dyan sa Narciso Ramos Highway na yan. Ang mga
ang tawag nito, yung kampo ng ano diyan ng kalaban natin is hindi mo makita kasi nasa loob ng lupa yung kalaban natin. So Paxhol. nakapaksol yan sila. So minsan mahirapan kami magkuha kapag may mga ano kasi hindi mo alam yung putok na sa hindi mo makita yung kalaban yung putok lang yung marinig mo. Kasi yung mga kalaban natin is nandyan sa mga paksol. Pero ano siya, Master? May bundok siya. Ang kampo nila, main camp. Meron din medyo nga bundok at meron din yung medyo kasi sa ano na yan medyo hindi naman masyado mabundok, mga Gradual lang. terrain lang na mabababa lang yung ano na yan. Yung So bundok. parang yung challenge ninyo ngayon is parang ang dadaanan nyo is open terrain pa. Oh, parang open terrain ganun. Tough mga kamaisan yan siya. Okay. Oh. So paano nyo pinasok yun? So, bali, ang ano namin doon, bali, yung style namin doon is, minsan palit-palitan kami ng leading. Minsan mauna yung second, yung company, at saka yung pagkasunod naman, yung 8 company, tapos yung susunod naman, yung kumpanya namin, yung Makamandag Company, yung 18 SRC. So, yun ang bali, ano namin. Tapos, halimbawa na, parang ano nga yan parang sining nga yan Makita mo yung mga tropa mo na pag may nagmamaneuver do sa kabila tapos yung ano meron nag-leave behind doon tapos meron nag-maneuver parang gumagano ng ano natin yung para makuha yung mga paksol ng kalaban natin. Minsan yung mga kalaban natin kapag di bawa sabay-sabay na ano yan ano tawag nito? Yung mag-assault. Sabay mag-assault yan. Yung mga kalaban natin, yung nasa paksulan, hindi makaalis. Mabatay lang na sa paksul. Hindi yan sila makaalis kasi habang tumatakbo kami niyan, talagang rinaraktrat namin yung dinadaan namin kasi alam namin na may mga paksul na sa ano Kasi pag hindi namin gagawin yon hindi parang ano, Master, balikan natin yan mamaya. Parang para madikitan nyo. Para kailangan madikita. yung takbuhin. Ganun ang sabay. Open yon. Open yan siya. Hindi pwede yung kasi pag alam mo na may alata mo yung kampo nila Kasi kung halimbawa na nandiyan yung objective namin, nandiyan yung ano, alata mo man kasi sila kasi nag-Allahu Akbar sila. Nando sila sa loob, ang sigaw nila, Allahu Akbar. So, ibig sabihin, nandiyan talaga sila. So, ang ginagawa namin, parang sabay-sabay namin takbuhin yan para makuha lang namin yung paksol kasi para hindi sila sa amin kasi nakatago lang sila sa mga paksol Pero parang suicide na yun. Parang suicide na ano yan. Pero parang suicide na ang putok ng kalaban is grabe din. Grabe din na kalaban. Talagang may mga makikita mo rin na mamatay din talaga yung mga kalaban kasi hindi sila makaalis sa paksol nila. Kasi nandiyan sila sa paksol. Hindi yan sila mag-alis talaga, maghintay talaga sa mga kalaban yan. Hinihintay yung mga tropa na mag-assault sa kanila. Yung tapang ng team mo, kasi team leader ka that time at saka sa'yo, paano mo yan? Kasi pasalamat din ako sa mga talagang yung mga private natin yung mga private natin nun. Kasi pag nakita nila na matapang yung mga senior nila, parang sila rin talagang lumalaban din sila kasi nakikita nila yung mga senior nila talagang uma-assault yan. Hindi talaga nagatago yan. Nag-assault talaga yung kami noon para pakita din namin sa mga junior namin na kami matapang. Hindi yung sundalo na duwag. So, talagang Master, kumbaga forward ng forward. Forward na forward doon. Walang yan. Walang ibig sabihin. Talagang lusob na lusob yan. Hindi talaga pwede na hindi kalulusob kasi para makuha namin yung objective namin.
Ilang days na ganun? Siguro yung ano na yon, yung at that time, mga day 1, day 2, day 3 ata yon. At saka yun, hindi ko lang matandaanan, parang pang-4 na araw yung nawalop namin o pang-5 araw yon. So, first day, second day, ganun na. O gano'n ng ano. Tapos, meron pa nga yung sa 25th IB na may wounded sila na hindi nila makukuha yung warrior din nila na technical sergeant na warrior nila. Kami pa yung mga tropa yung nag-recover doon kasi yung ano kasi yung pinaka-warrior na 25th IB parang ginagawa ng NP area yung mga Muslim. Assault siya. Nag-assault siya mag-isa. Ngayon, di niya alam na daming kalaban yung nabangga niya. So, napatay talaga siya. Yan ang pinaka bakal daw, ang tinatawag ng mga TTPIB dyan, mga bakal daw na NCO yun kasi walang tinakatukat. Ano yun. O, hindi talaga matatakot sa hindi matakot bumatay yun kasi sanay-sanay daw sa ano yan. So, nag-ship kayo parang i-recover. So, hindi na-recover ng 25IB. Ang naka-recover doon yung mga tropa natin. Mm. So, after nun, Master, na ganun, ano yung pinaka-the worst na araw nyo na doon? Yung parang kinakalabutan ako magkwento dyan kasi maraming ano yan. Ang pinaka-worst kasi doon is yung namatayan tayo ng 8 na iwan doon sa encounter site. At saka yung isa doon yung tropa natin na short yung pinaka-worst talaga din doon is yung yung 8 na naiwan doon kasi alas 4 ng 4:45 ng madaling araw, bale pinasok namin yung ano na yon, yung kampo ng MI. So hindi namin alam na yun pala is nasa anong tawag niyo, yung ginagawa nilang yung Running tubig. trenches. Yung tubig, ano tawag niya? Yung niya na walang Irrigation, Master. irrigation. Irrigation yun na mahaba yan. So, balikan natin yan yung alas 4 na yan, nung pinasok nyo. So, buo na kayo nung pumasok. Buo kami nun. In short, nakadikit na kayo. So nakadikit kami mga 4:45 ng madaling araw. Mm. At yung kalaban pa yung unang nakaputok kasi nakita nila yung siguro sa medyo magliwanag na kasi umaga na sila yung tropa pa, yung mga MI pa yung unang pumutok. Ipaki-ano daw, Master? Paki-demonstrate mo lang, kahit sa kamay lang, na parang dumikit na kayo sa kampo, galing kayo dito. Kasi meron kasi kaming binabaan doon, yung malalim na parang creek na patay na creek yun eh. Tapos, pag akyat, binabaan namin, tapos makyat kami ng konti. Tapos, yung 8 company yung 8 company yung leading, second company ata yung pangalawa at kami yung last. So naka-skirmisher kami doon sa creek na yon na maliit lang yung kubera namin, siguro yung na yun, pag-iangat mo lang yung ulo mo ng konti, hindi ka makatago, kaya yung ulo mo iusog-usog mo sa creek para hindi makita. Kumaga, binira nyo ng madaling araw. Bibilahin sana namin madaling araw yon, pero nakauna ata yung kalaban na kasi nakita kami kasi yung parang pantay lang kasi yung maisan, tapos pantay lang doon sa sa pwesto namin para kasi patag yan, tapos maisan sana yung i-assault namin. So bali nangyari doon, wala kami makikita na kampo doon kasi putok lang yung marinig namin, hindi namin makita, usok lang ng putok yung makita namin. Okay. Pag magdikit kami, magdikit kami kasi na malapit lang yung tawag niyan, malapit yung
malapit lang kami doon sa parang target paper pala kami ng mga kalaban doon kasi medyo naka-position sila kasi nasa loob sila makita talaga kami na abuti na lang kay medyo maraming niyog. So yun yung parang nagiging cover. Doon lang kami nag-cover. So bali yung second at saka yung 8 company yun ng maraming namatay kasi pag kukunin nila yung kasama nila kasi dahil sa kalapit lang talaga sa isang niyog parang may nakita ko noon may dalawang patay doon kasi kami yung last na nag-gold line doon. O baga tropa yon yung namamatay. Tropa yun kasi sa isang puno parang kung hindi ako nagkamali parang dalawa yung mamatay dyan sa dalawang hindi makaalis sa puno ng niyog. So yung araw na yun na in-execute yung araw na yun Pero sa team mo kompleto pa kayo. Kompleto pa kasi medyo nasa gilid kami. Oo. Medyo sa last team. Mga last na kumpanya kami. Oo. So nung medyo medyo matagal na yung putukan, halos na 4:45 ng umaga, natapos yung mga 11 ata ng na yan, ng tangali yung namin kasi hindi namin iiwanan yung gold line na lang kami doon kasi pag Bakit? gusto namin sana i-assault yung pisto ng kalaban pero di namin ma-assault kasi wala kami makita na kampo talaga kasi nasa loob sila ng na lupa. Hindi nyo makita yung tao. Hindi makita, wala kami makita na tao. Puputok lang talaga yung marinig namin. So parang mapapansin mo na lang sa unahan tumba. Oo. Mapapansin mo na lang at mapapansin mo na lang yung sa isang puno na niyog, may isa doon na may tao doon na hindi na gumagalaw, yan na pala, patay na pala yun. Tapos hindi yung nakaiga, parang nakaduko lang nakayuko lang yung tropa natin na ganan kasi yung malapit nga magaling din siguro yung mga na bumaril kasi siguro mga 15 to 20 meters lang yung lapit doon sa yung kampo ng yung pinagtaguan ng mga kalaban namin noon. Yung behavior, yung attitude ng mga team mo, na ganun na yung sitwasyon, nakapasok na kayo at kwan. So, bali ganito yung nangyari. Yung sa amin na yung sa kumpanya namin sa sa likod kami. Hindi namin alam na yung mga kalaban pala umikot na doon sa likod namin pati sa taas namin. Dami na putok doon pati yung mga puno ng mga marang doon may mga pumuputok na ng mga RPG doon sa taas. Yan ang sabi ko sa tropa yan ang bantayan mo yung taas kasi hindi man kami medyo makita kasi dalawa yung bantayan namin yung harap namin at saka yung sa likod kasi parang umikot na yung kalaban na Hindi na namin kung ano kasi may putok sa harap, may putok sa gilid namin. So hindi na kami makaabante na kasi nag-gold line na lang kami doon, naghintay lang kami ng mag-assault sa amin. Yun na lang yung ginagawa namin. Tapos yung si Letpaler, kaya na tamaan yun si Sir Paler kasi maliit lang yung cover niya na yung marang, puno ng marang lang yun, parang gano'n lang ata yun. Tapos no-cover siya doon na siguro mga alas 9 na siguro natamaan yung si Sir Paler noon. Lumusot yung bala doon sa pinagtaguan niya, napunta sa dibdib niya. So, bilib ako sa kanya yung at that time kasi kahit may tama siya, kasi nakita ko yung dugo sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, Pals, parang may tama ako, tignan mo nga, sabi niya sa akin. Tinignan ko yung dito niya, puno ng dugo. So sabi ko, sir, slight lang yung tama mo. Huwag ka mag-alala. Yan pala, malaki pala yung butas yung sa dibdib niya. Parang ganyan yung nakita ko yung yung butas dito sa dibdib niya. Ganyan yung tama niya dito. Pero nakasandal siya sa... Nakasandal siya sa akin. Sabi ko, sir, huwag ka mag-alala, sir. Sabi ko. Pero before yan, before natamaan si Sir Paler, marami nang wounded.
lahat ng mga wounded papunta sa amin kasi yun yung pinaka parang safety ng konti Oo. doon sa kumpanya, doon sa pwesto namin. O kasi ang akala ninyo na Oo. safety yun kasi sa likod kayo. Oo, Hindi nyo in-expect na umikot na pala. umikot niya yung kalaban. Kaya ang mga wounded, Ang mga wounded na medyo Sa makalakad pa, pumupunta na sa amin. yung nasa harapan na wounded. Oo, na Master. yung mga nasa harapan na tropa natin na sabi nila, basta may tama ako, sabi nila, huwag kayo maingay dyan, dyan lang kayo. Kasi at nung time kasi yon ako yung medic. Ako yung medic sa kumpanya namin. At kung may may wounded, akala nila papunta sa akin talaga yan. At meron na akong inalagaan na dalawang wounded namin kasi alas 5 pa lang ng madaling araw, si late Serya, natamaan na yon. So, at saka si Dialogo, siguro, si late Dialogo, si private, mga alas 8 at natamaan yung radyoman namin. Yan yung kasama ko. So, Kaya inaalagaan ako mo yung pinabantay ni sa akin, ako yung nag-aalok kasi sa kanila kasi medyo buhay pa yon, hindi pa sila namatay. May mga si Dialogo ata parang ulo ata yung tama niya, tapos si Letsaria, yung corporal, yung tama niya parang dibdib din ata yon. Hindi ko lang matandaan lang, basta may tama yun, hindi na siya makatayo. Kasi grabe yung tama niya. So yan ang ipinatigchat ni Sir Paler sa akin, pero hindi ako makaano doon, makakonsentrate sa kanila kasi ginaano ko yung mga private na yung gilid namin kasi ako yung pinaka-senior. Yan sa gilid. Pinaposto ko yung mga tropa doon sa banda ng last na portion namin kasi parang May parang kalaban na. may gumagapang na pupunta sa amin. Kaya tapos yung private na si Sabo, yung private na gunner namin, yan na nagabantay sa likod. Sabi ko, pag may lahat ng yung marang na masukal, sabi ko, barilin mo. Tapos yung kabila natin, iratratan mo ng machine gun para hindi sila makalapit kasi yan ang machine gunner ko yun, nakalimutan ko yung pangalan, yung gunner namin yan ang ko talaga ko talaga din sa kanya kasi matapang din yun ng bata na yun, parang waray-waray yun at saka yung nung mga alas 9 na natamaan na naman si Late Parel sa ulo. Dalawa yung tama niya. So, nung unang natamaan siya dito pa. Oo, sa dibdib. Pero nagabilib ako sa kanya kasi nagalagwalaw pa siya. Sabi ko, sir, steady ka lang, sir. Huwag ka nagagalaw, sir. Sabi ko sa kanya kasi parang ipilit talaga niya na tatayo ba na parang gusto na ikuman yung tropa pero hindi na kami makagalaw din doon kasi na bangin yan at saka pag tatayo ka naman doon, pag magtayo masilip naman ulo mo doon, nakadapa kami lang lagi kasi pag Tumayo ka. masilip yung ulo mo, delikado ka talaga kasi yung mga antena natin na yung radyo natin, Oo. wala talaga yung 3 na radyo namin, yung 77 yon. Putol yung niya, antena niya. Walang halos putol yung radyo manaf din yung antena niya dahil sa sobra talaga na putok ng kalaban sa amin. Matatamaan galing sa kalaban. Oo. So, ang ginagawa nyo doon parang drop lang. O drop lang kami doon. Naghihintay lang kami ng mag-assault sa amin. So, dumating na sa punto na ganun na, Master? Na parang mag-antay na lang na papasok ang kalaban? O, yun na lang yung namin. Kasi naghihintay din kami ng, hindi ko lang alam yung bakit hindi kami nag-stray. Hindi kami kaagad doon. Dapat sana noon, nung hindi na, marami ng dapat bumalik na lang sana kami. Pero, siyempre bawal man sa ranger yung umatras. So, yung isip namin, mag-assault sana, sana yung kalaban, engage sana yung kalaban. Pero, di man namin kasi, pag i-assault namin, magpunta naman kami doon lalampas kami sa kalsada na naman, ay nandun yung mga marit sa kalsada, kasi malapit na yung kalsada doon sa
pinag-enkwentruhan namin. So parang, okay, dito, doon lang talaga kay hold the line ka doon. Oh, doon kami Golden Line. Siguro mga 4 hours, 5 hours kami doon. Hold the line lang kami noon. Hindi rin kami atras din kasi gusto ng tropa talaga babawi. Hindi kayo maka-assault. Oh, gusto sana mag-assault. Pero hindi na pwede talaga mag-assault. Kaya pag mag-assault kami, talagang mas madagdagan yung mga mamatay sa amin. Kasi yung mga pack namin natira, wala na. Iniwan namin mapak namin doon. Kasi pag makita yung nakapak ka, makita man yung pack mo pag gumagapang ka, baka ma-snipe ka pa. So tanggal yon. Oo, tinanggal namin lahat yon. Kaya yung mga bonus namin doon, na mga pack, nandun sa mga pack natin, kasi ano yun parang December ata Mayo yon. Tapos may mga pera pa yung tropa na Yung media bonus. Oo, may mga, hindi bonus yun, yung matanggap sa parang may mga pera yung tropa doon na nilagay lang nila sa mga combat pack nila. So paano yun, Master? May pasyente ka pa, may kalaban ka pa. Oh, yun ang mga nangyayari doon. May pasyente pa, may kalaban pa. So ang ginagawa ko doon, pag maano ko yung pasyente ko, sabi ko, kasi ginomonitor ko yung nila, yung tawag nito, yung kasi baka maraming dugo na lalabas, baka mamatay yon. So ang ginagawa ko, tinuturnike ko yung mga parang dito at ni Saria yon, may tama rin siya dito, tapos meron parang tumagos yung bala kasi yun, ginamonitor ko yung mga wounded nila, yung tama nila. Tapos ano ko naman yung mga kasama ko na tignan nasa gilid kasi baka may gagapang dyan, kami yung pinakalas na team. Rear security. Bali real security kami. So yun na nga. Nung natamaan na Nung natamaan si Letpaler ulit sa ulo, sabi ko sa kanya, sinandig ko siya doon sa niyog. Sabi ko, sir, steady ka na dito, sir. Sabi ko, wag ka nang alis. Kami na lang bahala dito, sir. Sabi ko sa kanya. Tapos, tignan mo yung ulo ko, sabi niya. Pero yung dito sa ulo niya, grabe yung parang natamaan yung ulo niya. Hindi ko alam kung sarknil yun o bala yun kasi parang nawakwak yung dito niya. Oo. Sabi niya, malaki yung tama ko, sabi niya sa akin. Sabi ko, maliit lang, sir. Please lang, huwag ka lang dyan. Pero yung, alam ko talaga na kinamatay yun yung sa dibdib niya kasi kahit siguro ituslok mo yung dito mo sa dibdib niya, tama niya. Pero hindi ko lang sinasabi kasi hindi niya makita. Kasi tinakpan ko ng ng scrap yung dito niya. Sinaksakan ko kasi may scrap man ng nun. Yung ranger na may scarf. Tapos tinalian ko yung dito niya. Tapos ang masakit pa doon, habang sinasandal ko siya, hindi ko alam kung ano yung pumutok sa harapan namin ni Sir Paler, yung RPG ba yun or basta bumaliktad naman kami, dalawa na naman ni Sir Paler kasi pinatakan ng RPG yung harap namin. Akala ko namatay ng dalawa. Sabi ko, tignan ko yung katawan ko, sabi ko, puro usok lang yung yung mukha ko. Tapos dumilim yung paningin ko kasi napatumba nga kami dalawa kasi nakita siguro kami na kasi ginaano ko yung ulo niya kasi grabe yung bulwak ng dugo sa ulo niya. Di ginanon ko yung inisandal ko sa niyog. Pero kalmado ka niyan kahit ganun. Inano ko siya, sabi niya, sir, kalmado ka lang, sir. Huwag ka lang gagalaw, sabi ko. Ginanon ko sa, kasi, hindi ko kasi sinandal ko sa niyog. Tapos ginanon ko yung ulo niya. Kasi sumisirit yung dugo. Huwag ka nang gagalaw, sir, sabi ko. Mga maya-maya, after ng pinutukan na naman kami ng RPG sa puno ng niyog. So, yun dahil sa na yun, si Sir Tibien, si Captain Tibien na mag-execute na lang kasi hindi na kaya. Kasi marami ng wounded. Halos na mga 50% siguro yung wounded kasi yung sa isang
sa 3 tao, iisang wounded yung bubuhatin niya. So ganun kadami yung wounded na yun. Wala. Alos na duguan lahat yung pinag-enkwentruhan namin dahil sa maraming wounded. At sabi ni Sir Tibin sa amin, sabi ano na lang tayo, withdraw na lang tayo, hindi natin kaya ito, sabi ni Sir Tibin. At gusto rin ni Sir nun, kasi makasalita pa si Sir Paler. Sir Paler, sabi niya, Sir, withdraw na lang natin, withdraw na tayo, Sir, sabi ni Sir Paler kay Sir Tibin. So, yun, binuhat nila yung mga tropa na tumawid doon sa tinawiran namin na tawag niyan, yung creek. Irrigation. Di yung creek. Yung creek na patay. At sabi ni Sir Paler sa akin, sabi niya, Carl, sabi niya, bantayan mo yung tropa at bantayan mo yung tropa na magtawid. At sabi niya sa akin, para maka-extricate sila, dito lang kayo, huwag kang mag-alis. So, inano ko yung mga private na dito lang muna tayo, huwag tayo mag-alis kasi salamat ako na may mga private na walang tama. Sa team mo? Yung mga, hindi ko ka-team yun, parang halo-halo na kami. Pero yung team mo may natamaan na rin? Yung may mga team ko, yung may team ko, ano yan, si Jalogo, hindi ko, buo yung team ko, pero yung na-wounded yung iba. Na-wounded yung iba na ka-team ko. So, ang instruction sa'yo? na lang ako na makasama ko na dito lang muna tayo mag-alis kasi para ma-extricate yung mga wounded natin. So, yun yung sinabi ni Sir Paler sa'yo na mag-hold the line ka? dito lang muna kayo, huwag kayo muna mag-alis. Sabi niya sa akin. At dito, huwag kayo mag-alis dito. Pwede naman sinabi na mag-hold the line kayo, sabi niya. Saka na lang ko itawid pag mawala na yung makatawid yung mga tropa, sabi niya. Yung nagbubuhat na. Yung magbuhat ng mga wounded namin.